Banban, Barangay Banban. Ito napakalawak na taniman ng kamuting kahoy. Ayan, palawak niyan mga brad. So ito is wala pong kailangan na tubig. Ayan, so, makakasurvive to ng ilang buwan kahit walang tubig. Kasi buhay na siya. Ayan, parami na to hanggang dun. Tsaka dun. Siyempre mga iba na may-ari nito. Ayan. Taniman po ng taga Banban, Bulacan. Ganito siya. Ito yung ginagawang maraming ginagawa sa kamuting kahoy. Kasaba cake, inahalo sa mapagkain ng manok, baboy, etc. Marami po yan. Hindi lang po natin napapansin pero maraming pinanggagamitan po yan, kamuting kahoy. Yan. So mga 1 taon po hinihintay ito bago i-harvest. Yan po. Then wala naman masyadong puhunan dito Ang kailangan mo lang naman is siyempre patatraktor. Yan. Or paano? Paupa ng kung sinong magano. Yan, napakalawak yan. Hanggang dun. Brad. So ito naman yung taniman sa kabilang banda. Ayan, malawak din. Ayan, sloping yung lupa pag bang, tapos pag din bang. So parang hindi sayang yung lupa dito kasi natatamnan, di ba? Sayang naman kung hindi mo tamnan ng gulay o ganito. Ito kasi itong kasaba tama to kasi pa-summer ngayon, March, so ang hirap ng tubig ngayon di ba? Kung hindi mag-Il Nino ito, kaya ang dami ba? Ayan siya parang malilit lang to na klase. Ang mga I think 6 months na to itong part na to, itong side na to. Okay lang madamo dahil root crops naman siya. Hindi siya kailangan ng hindi siya ma-maintenance. Low budget lang yung kailangan mo dito. Itong kasaba. Unlike sa iba na ma-maintenance. Kaya lang isang beses mo lang siya ma-harvest. Once na harvest mo na, yun na. Isang beses lang. Yung mga disadvantage din siya. Pero still pa rin yan. Pagkakitaan. Lalo't ang lupa mo is sa bundok na walang katubig-tubig. Sa side naman dun is yung medyo malalaki na. Tingnan natin. Dito naman is ready for harvest na. Tingnan nyo. May mga na-harvest na dito. Matataas na nga yung puno. Tingnan nyo. Yan. So, pag harvest mo lang yan, bubunutin mo lang ganyan lang yung niya. Bubunutin mo to. Mano-mano po yan, wala pong wala po yung kailangan mo ng lakas talaga dito pag nag-harvest ka. Kailangan mo kumain ka ng marami. Diba? Marami po yan. Dun. Ito naman yung maliliit pa lang, tignan nyo. Ang distance nya is parang ilang metro lang. Dalawang lang. Ito maliliit lang siya Pang ilang months pa lang. Sensya na sa maingay. Ito kaysa sa may nagbo-birthday ata dito. Yan, malawak din siya. Kaya sabi ko, hindi kailangan ng tubig. Ito. Kasi nagtanim na rin ako ng ganito. Pero maliit lang. Yung kinailangan ko na tubig. Kasi ang pinakapuhunan ko lang noon yung merienda ko. Kasi ito lang yung itatanim mo. Kahoy.
Yan. Yan po yung tatanim mo. Tapos, siyempre pamerienda, yan lang ang gagastusin mo. Dito yung mga ano nila, dito na lang nila kukunin, no. Yung itatanim nila. Yan siya, oh. Tutubo na lang siya. Root crops kasi to eh. To. Yan. Yung ugat na yan. Yan po, lalabas yung bunga sa loob. Ayan. Malawak sa sloping siya. Maganda dito pag nagtanim ka is buhaghag dapat. Ito, maganda yung lupa ko. Hindi siya ano, wag kayo magtanim sa clay. Mahirap mabuhay yun. Ito ano eh, mabuhaghag hanggang dun, malawak din siya. Siguro 1,000 papansin ko dito magkakadikit lang siya. May napanood ako kay Sir Bati na magkakalayo eh. Palang 1 metro. Then inaabunuan nila. Ito I think hindi naabunuan to. So, ang daming sanga. Dapat isa lang. Well, depende naman siguro yan sa diskarte ng mga nagtatanim dito. Ano? Marami. May mga saging din silang tanim. Kapag tapos na ang palay, pwede mong itanim to. Pag sa bundok, syempre. Di ba? Yun lang mga guys, mga brad. Pa-subscribe na lang. Malaking tulong yan sa akin. Thank you.